Alam ko na marami din sa ating mga mamamayan ang nagtataka kung bakit ganito ang kalagayan ng ating bansa o ng ekonomiya ng ating bansa ngayon. Aking mga kababayan, mga kaibigan, pinapakita ko sa slides ang balita galing sa ating gobyerno na bumaba ang inflation rate at tumaas naman ang ekonomiya ng ating bansa simula sa taong 2023, 2024 nitong taon, at in-expect din nila na patuloy ang pag-akyat ng ating ekonomiya. Pero napapansin ko na tumataas ang presyo ng mga bilihin at sobrang maraming mga mamamayan na walang sapat na income at marami ang walang trabaho. Indikasyon ba ito na bumaba ang inflation rate? Alam ko sa mga nag-aaral ng economics, hindi ito ang isang pamantayan ng isang maunlad na ekonomiya. At para sa akin, base sa ating nakikita na impormasyon, ang pagpatuloy na pangungutang ng ating gobyerno na umabot na ang utang ng 16 trillion, hindi ito isang magandang indikasyon ng isang maunlad na bansa. Nilagay ng ating gobyerno sa alanganin ang ating bansa. Sa laki ng utang ng Pilipinas, umaabot sa 670 billion ang binabayad na interest taon-taon. Sobrang malaking pera na sana magagamit sa mga magandang programa tulad sa infrastruktura, sa kalusugan, at sa mga naghihirap nating mga kababayan. Alam ko na naramdaman natin at nasaksihan natin ang kahirapan sa panahon ngayon. Sobrang ramdam natin ang pingit sa paghihirap. Alam ko na marami sa atin ang nagtataka sa takbo ng ating ekonomiya. Sa pinapakita na impormasyon at sa kalagayan natin ngayon ay sobrang malaking katanungan. Kung meron po kayong mga comments, any questions or suggestion, please comment below. I'm glad to respond to that, and I would like to thank you for watching my video. Don't forget to like and share this message, and please support also my YouTube channel. Just click the link below. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Have a nice day.